Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang, nagsalita na. Magugulat kayo, ito pala ang dahilan. Pulburon video at tinuldukan na. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin, sa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Sumagot at nagsalita na si dating Pangulong Duterte kaugnay sa mga kumakalat na isyu ngayon sa social media, kung saan ay may video itong si PBBM na di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o yung tinatawag nilang pulburon. Sa isang interview, tinanong ng isang reporter si dating Pangulong Duterte kaugnay sa isyu. Masyadong sikat ngayon yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. Nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Yung video, well, I can see that hindi lang leader dito, maraming mayor dito nagkukuking. Sagot ng Pangulo, walang katotohanan yan dahil kung meron man, ay bakit ayaw pa nilang ilabas para mapatunayan sa publiko kung totoo man ang aligasyon laban kay PBBM. Samantala, gustong kausapin ni PRRD itong si Pangulong Marcos Jr. kaugnay naman sa pansamantalang pagsasara ng programa niya sa SMNI, kung saan ay dito siya umiere sa kanyang gikan sa masa. Sagot naman ng palasyo, anytime ay nakahanda si Pangulong Marcos at bukas ito sa pakikipag-usap sa dating Pangulo. Kaugnay naman sa isyu ng destabilisasyon, pinabulaanan din ni PRRD na dawit siya o may alam siya sa mga planong kodita ng mga retired generals. Sino namang police o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? They must be crazy. It's either they're around or just plain insecurity. Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Ano ang masasabi mo dito, Kabayan? Naniniwala ba kayo sa mga kumakalat na isyu na may pulburon video itong si PBBM? At kung meron man, ay bakit hindi pa ito inilalabas? So yan mga karibin natin, gaya ng sinasabi ko nung mga unang vlogs natin mga karibyo, na hindi po na itong pulburonic video na sinasabi po nila, hindi po natin yan na pasisinungalingan at hindi po natin na patutuhanan mga karibyo natin as long as hindi pa natin nakikita, no? At hindi naman nila nilalabas, no? Pero sinasabi naman ni Ma'am Marlica, mga karibyo natin, na ilalabas daw di umano nila sa tamang panahon. So, ang tanong, kailan po yung tamang panahon na yun, no? Kasi hinahanap na po ng taong bayan parang nabibitin na po yung taong bayan dito sa sinasabi nilang pulburonic video mga karibin natin. So, mas maigi siguro mga karibin natin na makita po ng lahat kung meron man silang hawak na video. Kasi isa rin po ito sa magiging dahilan, no? Pag hindi po nila inilabas yan, mawawala na po ng credibility yung kanilang mga sasabihin pa sa mga susunod nilang vlogs nila, di ba? Pero pag inilabas naman nila at meron talaga mga karibin natin, nako talagang mas titindi pa po ang pagtitiwala ng taong bayan sa kanila. Di ba? Ganun lang po yun
labas o ipinapakita sa publiko. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Lakabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tahas ang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakadawit niya sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa niya itong kabaliwan. Sino namang pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? They must be crazy. It's either they're around or just plain insecurity. Patutsada pa ni Duterte, Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? sinabi ito ni Duterte sa pinatawag niyang press conference kahapon sa Davao City. Nauna nang itinanggi ni Duterte noong November 7, 2023 ang alegasyon ng partisipasyon niya sa umano'y nilulutong kudeta ng ilang miyembro ng militar. Sa isang programa sa SMNI, sinabi ni Duterte na hindi niya alam kung paano nadawit ang kanyang pangalan sa issue. Pero inamin niyang may mga nakakausap siyang mga retiradong general. Reaksyon niya ni Duterte sa pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. noong November 3 na may naririnig daw silang mga destabilization effort laban kay PBBM. Bagay na nilinaw ni Bronner at sinabing misquoted lang siya. Bukod sa issue ng umano'y destabilization plot, bumuwelta rin si dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kampanya kontra droga. Labas daw si Pangulong Marcos sa isyong ito. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya yung ICC. It is the ICC interfering in our private affairs in the sense that it intrudes into the sovereignty of the other nations. Nauna nang sinabi ng Department of Justice at Bureau of Immigration na hindi nila matukoy kung nasa bansa na ba ang ICC investigators. Kamakailan din ang maglabas ng resolusyon ng Kamara na nag-uudyok sa lahat ng sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Tinalakay rin ng dating Pangulo ang issue sa suspensyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Gusto raw itong pag-usapan ni Duterte kasama si Pangulong Marcos. Sa SMNI umeere ang programa ni Duterte na gikan sa masa para sa masa. Paglilinaw din niya, hindi siya nilapitan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na bagamat hindi corporate officer ng SMNI, itinuturing naman daw nilang honorary chairman. Ang ako lang concern karon is to help my friend si Pastor. Kay tinuod lang ng NTC ba? Wala man sila nakita they have not come up with even an allegation. Huwag na yung charge of any wrongdoing. Nitong nakaraang linggo, sinimula ng pagdinig ng National Telecommunications Commission o NTC sa 30-day suspension order sa SMNI, kung saan hiniling ng kampo ng network na mag-inhibit sa kaso ang tatlong opisyal ng NTC na nag-utos na pumirma sa suspension order. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na lagi namang bukas si PBBM para makipag-usap sa dating Pangulo. Kokontakin na raw ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para tanungin ito kung gusto niyang makipagpulong. Eto na, sariwang-sariwa, mainit na mainit pa ang usaping video na yan. Ano ba yung video na yan? Video ba ni Andrea yan? Ano yun bang video yung animal na yan? Anyway, alam nyo naman po ang sa lalong-lalo na sa mga Duterte supporter at sa mga nabudol na supporter ni Marcos na nagbago na daw, sabi nila, may video daw na lumalabas. Meron daw bidyong kumakalat
anak ng wedding. May nagsabi pang general. Sabi niya, napanood na ng mga general ang video. Anak ng tutsang kalabaw na hindot. Oo. Anyway, eto na nga. Para ho linawin ang issue na ito. Hindi na po ako ang magsasalita kung hindi si Pangulong Duterte na. Kung saan napakahalaga ng kanyang input dahil ho kung tatandaan natin, siya po ay former president. Ibig sabihin po nun, hawak niya ang lahat ng intelligence sa gobyernong ito. 6 na taon. Ngayon, pakinggan po natin ang tanong ng isang media personality kay Pangulong Duterte patungkol po sa video na yan. Pakinggan natin ang sagot ni Pangulong Duterte at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan ang sagot ni Pangulong Duterte. Kaya panoorin muna natin. Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Nako, si Harry Roque medyo umangkala rin doon sa issue. Okay, panoorin natin. Hindi po Vlogger Maharlika. Nako po! Vlogger Maharlika. Naku po, patay tayo dyan. Sasabihan na naman tayo. O banat bay, bakit mo na naman inaaway si Maharlika? Hindi ko po inaaway si Maharlika. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Si Pangulong Duterte ang sasagot ng tanong ninyo, hindi ako. In social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya may video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang Kitang-kita mo na kagad ang reaksyon ni Pangulong Duterte. Kung kayo ay sanay sa reaksyon ni Pangulong Duterte, kung kayo ay lehitimong DDS, yung reaksyon na yan, alam na po natin yan. Panoorin. nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Nako! Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque na rin. Nako, Pangulong Duterte, ingat ka sa sagot mo, ha? Baka mamaya, sabihin na naman itong bagong lipunan na to, na bayaran ka din. Pag hindi ka sumang-ayon sa kwento nila. Ganyan ho sila eh. Pag hindi ka sumang-ayon sa kwento nila, bayaran ka. Nako, Pangulong Duterte, ingat ka sa sagot mo. Baka mamaya, bayaran na ang tawag sa'yo. Ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita. Eto, linawin natin ha. Malinaw. Unang tanong, yung video. Okay? Tinanong niya, si Maharlika may sinabi na may video kung saan si Pangulong Marcos daw di umano ay gumagamit at ang supplier walang iba kung hindi si Remulla at ang humihingi ay ang kanyang asawa o na si First Lady. Linawin natin na yan ho yung tanong. Okay? First, yung video. Pangalawa, eto ho yung pangalawa. Before may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Pangalawa, meron ka rin sinabi, Mr. President, na dating leader na nagko-cocaine. Okay? So, dalawa ho, dalawa. Unity. Dalawa ho yung tanong. Para ho malinaw sa atin, kasi para alam ninyo kung saan sumasagot si Pangulong Duterte sa dalawang tanong. Okay? Ito yung una niyang sagot sa video. yung video. Well, I can see that every hindi lang leader dito, maraming mayor dito nagkukuking. Sabi niya, doon sa pangalawang sinagot, kasi tandaan niyo si Mr. President, alam naman po natin kung yung mga magagaling dyan at matagal na nakikinig kay Pangulong Duterte, minsan tumatalon siya. Okay? So sinabi niya, yung una, sa first part, sinabi niya, yung bid, ito bago yan. Pakinggan niyo wala yan, ang sagot niya. Alabas po na ganyan. Wala yan. Yan ang sinabi niya, wala yan. Pertaining to the video. Okay? Ulitin natin. Malinaw. Okay? Ito, pakinggan.
areas. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yung video ang tinutukoy niya dito ha, dalawa yung subject. Yung leader na sinasabi niya nagko-cocaine at saka yung video. Yung sagot na wala yan pertains to the video. Okay? Linawin natin. Pangalawang sagot niya. Yung video, Yung video. well, I can say that every, Well, I can say that every mayor, hindi lang leader, leader dito, maraming mayor dito nagkukuking. maraming leader, maraming mayor na nagko-cocaine. So sa madaling salita, hindi niya sinabing hindi nagko-cocaine si Marcos. Wala siyang sinabing ganon. Hindi rin niya sinabing nagko-cocaine si Marcos. Linawin natin. Okay? Sinasabi niya, maraming leader na nagko-cocaine. Maraming kahit mayor nagko-cocaine. Ito yung kasunod. There's no such thing. There is no such thing. Patay tayo dyan, Mr. President. Yari ka ngayon kay Bagong Lipunan at kay Maharlika. Baka mamaya paratangan kang bayaran ka ni Ma'am Shi. Nako po, patay tayo dyan eh. Kami. Hindi kami sumakay sa kwento. Kaming banateros. Ano sabi? Bayaran kami. Hindi kami bumabanat at hindi namin kinakarga yung mga expose nila. Ano sa amin? Sabi nila, bayaran kami. Si Bagong Lipunan na hindi ho si Maharlika. Si Bagong Lipunan at saka yung mga tatanga-tanga niya pong followers. Yun ang sabi, bayaran daw kami. Naku, Mr. President, paano yan? Hindi kayo sumakay sa kwento ni Bagong Lipunan na may video. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, bayaran ka din, Mr. President. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Yan ang sinasabi ko eh. Kung nandyan pa yan, matagal nang lumabas yan. Alam mo, ganito lang yan. Nag-live ako kaganina habang nandyan tayo sa may Sapporo, umiinom-inom ng konti. Nag-live tayo dyan. Sabi ko, anak ng lintik na video na yan, ayaw pang ilabas. Alam niyo kung bakit? Kung talagang may video, wala nang drama-drama. Kasi sabi ng iba, tatimingan yan. Anong tatimingan? This is a serious matter. If there is such thing as video ng presidenteng nagko-cocaine, if there is such thing as na bidyong ganyan, napaka-importante niyan sa ating bayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon? Kayo po nanonood ngayon, no? Dito sa mga sagot ni dating Pangulong Duterte, no? Mga karibin natin, patungkol po dito sa pulveronic video ito. Nako, gaya nga po ng sabi natin, mga karibin natin, no? Na, hindi po natin to pa sisinungalingan at hindi po natin ito patutuhanan, mga ka-review. As long as hindi po nila nilalabas, di ba? Well, anyways, at saka pag ito talaga meron, mga ka-review, na pag mayroon talagang video, nako, gaya yung sabi ko kanina, mas magiging credible pa sila, di ba? Kesa dito sa mga mainstream media na ito. Pero pag eto, mga ka-review natin, wala, no? Hindi nila maipakita. Kasi sinasabi nila, di ba, na sa tamang panahon daw ilalabas. Kasi yung taong bayan ngayon, mga ka-review natin, atat na, no? Na medyo excited na po. Patungkol po dito sa kanilang sinasabing video. Kasi first time po in the history, di ba? Ay ewan ko lang yung mga nakaraan, pero ngayon po yung naging tayo dito sa YouTube, mga ka-review natin, baka first time po ito, no? In the history of presidential pagiging presidente ng Pilipinas, di ba? First time na mayroong ganito. Kung mayroon po silang ilalabas, di ba? Pero kung wala naman, talagang kung baga sa trust rating pa, babagsak po sila. Di ba? Yan mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito. I-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito.
subscribe na po kayo kay Kabayan News PH.